Breaking news! Congressman Levisti na checkmate na si DPWH Secretary Vince Dizon. Sa paglalabas ng sunod-sunod na email, opisyal na liham, attachments, at may pirma mismo ng kalihim, iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Levisti na wala ng lusot ang Department of Public Works and Highways sa issue ng mga budget documents na una na niyang isinapubliko. Ayon kay Levisti, binigyan niya ng sapat na panahon ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumento, isang pagsubok kung magsisinungaling, magtatago, o aamin sa katotohanan ang ahensya. Ngunit sa halip na malinaw at agarang tugon, tumagal umano ang pananahimik, bagay na lalo raw nagpapatibay sa kanyang punto. Sentro ng usapin ang October 1 email ni Levisti kay Vince Dizon na nagko-confirm ng file na FY 2025 DPWH Budget PDF. Sinundan ito ng October 20 email mula sa DPWH Planning Service, kung saan malinaw na nakasaad na ipinadala sa kanya ang FY 2026 DPWH HGAB Summary ELI DAO LD.PDF, as per instruction of Secretary Vince Dizon, at may kalakip pang pirma ng kalihim. Giit ni Levisti, mula pa September ay sinabi na sa kanya ni Secretary Dizon na isusumiti at ilalabas sa publiko ang naturang mga dokumento. Mula November, anya, hayagan na rin niyang sinasabi na hawak niya ang mga files at naipakita na ito sa ICI at sa Ombudsman. Sa harap ng mga ebidensyang ito, tanong ngayon ng marami, checkmate na ba si Vince Dizon? Para kay Levisti, malinaw ang mensahe, may email trail, may attachments, at may pirma. Checkmate po, anya. Magandang umaga po sa inyo, Congressman Leviste. Magandang umaga po, ma'am. Opo, good morning sir. Para po dun sa mga nasa Facebook at YouTube account namin, sir, naka-live din ho tayo, mapapanood din po si Congressman Leviste, nasa Zoom natin. Congressman, una po munang tanong, dun sa inyong mga inilabas po sa inyong Facebook account, Congressman, meron po kayong tinukoy na Cabral files and DPWH files. Unang tanong, saan nga ho ba talaga nanggaling yun? Una, yung Cabral files, personally handled to you? O paano po ninyo na-access yung allegedly Cabral files o dokumentong galing daw po kay dating Yusek Cabral? Sinabi nga po ni Secretary Vince na nakuha ko nga yung files na ito noong September 4 at ang pagbigay sa akin ay with the approval ni Sec Vince dahil tumawag siya kay Yusek Cabral na pwedeng ibigay ito sa akin in the interest of transparency. Matapos pa ang September 4, meron din kami pang mga communications with Sec Vince. Actually, ang pinost ko sa Facebook just an hour ago before your show, ma'am, is the email that I had with Sec Vince on October 1 confirming the files. And on October 20, actually, may iba pang mga files na pinadala ang DPWH sa akin. Kaya ako po ay muli nagpapasalamat kay Sec Vince na dahil sa kanya, ang una kong ni-request sa DPWH nung May, June, July, and August ay ibinigay sa akin nung nagsimula siya sa September. At ayon po sa aking post sa Facebook, nagbigay nga lang din po ako ng ilang araw para sila ay pwedeng magpaliwanag kung authentic ba talaga at nakita na ba nila ang mga files na ito. At I wish na mabilis silang sumagot dahil pag tunay naman ang sinasabi mo, hindi mo na kailangan pag-isipan. Pero parang may isang linggo na rin po mula nung nag-post ako na ilalabas ko ang files na to at hindi pa rin nila masyadong dinedirektang sinasagot kung totoo ang laman nito. Kaya pinost ko na po ang aming email with Secretary Vince and his na pwede din pong makita ng inyong mga viewers sa Facebook. Ayun, opo. So, Congressman Leviste, para lang po klaro, yung pong so-called Cabral files, hindi po personally handled to you ni Undersecretary Cabral, kundi nakuha po ninyo sa computer ni Yusek Cabral nung buhay pa siya. Actually, dalawa po. Meron pong printed copy na personally handed to me. Okay. Ni Yusek Cabral. Opo. At itong lahat po ay naganap noong September 4. So, I came to the DPWH office through a meeting with Director Alex Bote and in the office of Yusek Cabral. And then, I was talking with Yusek Cabral. And then, tumawag siya kay Sec Vince at tumawag din si Sec Vince sa kanya. At si Sec Vince naman ay
sinserong gustong maging transparent ang DPWH. So, Kaya inutos... alam kong gusto Opo. niyang ilabas. Sinabi niya din ito sa akin. Inutos niya. Inutos At sinabi niya. din, Mhm. hindi lang po, sinabi din niya sa akin na ilalabas niya ito sa publiko. Mhm. Kaya sa mga nagtatanong sa akin bakit hindi ko ito ilalabas noon pa, dahil sinabi ni Sec Vince sa akin na ilalabas ko. At ngayon nakikita ninyo sa Facebook, October 1, nag-email ako sa kanya Opo. kung maaari po ba itong ilabas. Aha. Pwedeng nan ang October 1 email ko kay Sec Vince kung maaari po itong ilabas. Pangalawa po, nabanggit ko na din sa ilang mga reports noon, ilang beses po akong nag-attempt na mag-privilege speech sa Kongreso para sa publiko ang mga datos na ito, October and November. At marami pong mga kasamahan ko sa Kongreso nakiusap sa akin na huwag isa publiko ito. Pero actually may mga lumabas na rin naman po sa PCIJ, isang media outlet tungkol sa mga files na ito noong November, at inamin ko na po, ako po ay isa sa mga sources ng article ng PCIJ. Kaya baka kung galing sa akin lang, baka magduda yung mga iba, pero mismo po galing sa PCIJ. Ako po yung isa sa mga sources ng PCIJ. Congressman Leviste, ano po yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon, yung sinabi niya sa isang interview na forcibly ninyo kinuha yung DPWH files? Unang-una po, bakit after 5 days lang niya sinabi yan? Actually, November ko pa sinasabi, meron akong files from Yusek Cabral, wala siyang sinabi na ganung kwento. Kaya tila na pinag-iisipan pa nila anong sagutin, pero parang nililihis ang usapan. Bakit na lang hindi ng DPWH ilabas ang kanilang files? Ito po ang gusto kong linawin kasi baka akala ng iba na ako lang ang may kopya nito kaya kailangan ako ang maglabas. Ako po ay may kopya. Ang DPWH at Ombudsman ngayon ay may kopya. May mga media outlets na may kopya. I'm sorry to advertise another media outlet, pero ang BNC gabi-gabi po ay nagpapalabas ngayon ng kanilang mga istorya tungkol sa Cabral files o DPWH leaks. Hindi po yung galing sa akin. At tila may mga taga-DPWH na nagli-leak na ng mga files na ito. At the fact na may iba-ibang mga source na naglalabas ng files na ito ay patunay na hindi ko ito imbento at tugma ang mga sinasabi nila sa kanilang mga report at sa mga nasa files ko. At si aking hinahangaan na si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay nagpahayag din tungkol sa mga files na ito. Kaya sa tingin ko po, may parehong kopya din po siya sa akin. Ayun, opo. And then, kanina po, na-interview dito sa DZBB si Undersecretary Claire Castro. Sabi niya, kung po illegally acquired yung mga sinasabi ho ninyong mga information or documents ay mawawalan ho ng probative value, walang halaga. So, kayo po ay naninindigan, hindi po ito illegally acquired. In fact, given to you, binigay po sa inyo ng DPWH sa utos ni Secretary Dizon. Ganun po ba? Opo, at paumanhin po na direkta po akong sasagot, pero nagsisinungaling sila dahil ang tagal nga nila bago sumagot dahil noon ko pa pinost ito, noon ko pa sinabi meron akong ganung files. Ngayon lang nila ito sinasabi at nakikita naman ng publiko na hindi naman na issue yung kopya ko. Ang issue, bakit hindi nilalabas ang kopya nila? Ano ba ang itinatago nila? Kaya pwede po tignan na lang ang laman ng mga files na in-upload ko po sa Facebook at una, dapat nila i-confirm ito ba talaga ang halaga ng mga allocable ng bawat congressman. At sinasabi ko po ay marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso ay nakiusap at actually tumigil sa akin para mag-privilege speech tungkol dito. Kaya siguro sila din ang mga nakikiusap ngayon kay Sec Vince at naaawa nga po ako kay Sec Vince kasi alam kong gusto niyang maisa publiko ito, pero napakalaki po talaga ang pressure na wag malaman ng publiko ang laki ng mga allocable ng mga miyembro ng gobyerno. Ayun na po. So Congressman Leviste, nakikita ko dito sa bagong post ninyo yung exchange ng sulat. Sumulat po kayo sa DPWH, humihingi kayo ng mga dokumento and then nag-reply po sa inyo Undersecretary for Planning Service Attorney Nicasio Conti, tama ho ba? Nireply kayo kasama po may attachment na listahan po. Ito yung meron na pong ito yung katulad ng pinost ninyo, merong NEP restored, kung magkano po yung total budget na in-release, tama ho ba? Unang-una po, yung reply was from the Planning Services email of DPWH. Opo. And the letter is actually signed by Secretary Vince Dizon. Ayun, opo. And there's an earlier email as well, October 1 pa lang po. Mhm. Mm-hmm. Yung in-upload ko is yung attachment sa October 1 email ko. Na sinasabi ko po, ay marami sa aking mga kasamahan sa Kongreso
Yung pinadala naman po ni Planning Services ng DPWH sa akin noong October 20 ay yung laman ng December 25 post ko po sa Facebook. Aha. And then yung pong nasa listahan, kasi nakalagay ho, NEP Restored, NEP Total. NEP po ay National Expenditure Program. Ibig sabihin, proposed budget pa lang po ito. Tapos, meron ditong total budget na. Pag ho ba nakalista dito, ibig sabihin, yung mga pangalan ho, ibig sabihin sila ho yung nag-request ng pondo at na-release ho ba yung pondo at may mali ho ba dito? Unang-una po, ang karamihan ng NEP ay lumalabas din sa GAA. Kaya hindi yan request, yun po ay na-approve in most parts sa GAA. At ang allocable amount ay basically taon-taon na near-restore, kaya ang tawag dyan ay NEP restored. It is not enough to say na may 10 billion kang budget na may katiwalian. Pero ito po ay actually makakatulong sa investigasyon ng ICI at Ombudsman, lalo na pag malaman nila sino yung proponent ng mga ghost or substandard projects. Gusto ko pong linawin muli, ma'am, November 18 at 19, pinakita ko ito sa ICI. November 27, pinakita ko po sa Ombudsman, at both times sabi nila they never saw this file before. Ako po ay nagpapasalamat na sa December 23, binigay na ng DPWH sa Ombudsman, pero noon pa nung Nobyembre sinasabi ko dapat ibigay ito ng DPWH kay Ombudsman, at sana si Yusek Cabral ay ginawang state witness, kasi sinasabi ng iba bakit ngayon lang. Noong November ko pa po sinasabi ito in public, noong September pa po in private. Opo. Pero in terms, ma'am, of ano yung irregular dito, Opo. sa tingin ko yung irregular, yung fact na itinatago ang laman nito. Kasi kung walang masama, bakit na lang natin hindi pagmamalaki na may 10 bilyong pisong pondo ang ilang mga proponent? Yun nga po kasi kung walang masama, kasi kanina po in-explain ni Senator J.V. Hersito na may lumalapit ho sa kanila, sa mga mambabatas magre-request halimbawa ng kalsada o multipurpose building, i-refer ho doon sa agency like DPWH o kung halimbawa Department of Agriculture, nandun na po sa agency kung i-implement yon o kung papasok sa pondo, not necessarily po na yung mambabatas ay may komisyon. Opo. Tama Kaya ba? po, ako po ay actually nasusurpresa na imbes na aminin ng DPWH na ang mga files na in-email nila sa akin ay galing sa kanila, na ngayon pinakita ko na yung email, Opo. na ang ginagawa pa nila, nagdadahilan sila na aaralin pa nila o authenticate pa nila. Ibig sabihin talagang itinatago na may mga mambabatas na may 3 bilyon, 5 bilyon, 10 bilyon, yung iba nga dito 20 bilyon ang pondo sa isang taon. At ang nakakagulat nga ay kung ayon nga po sa inyong sinabi, walang mali dahil nagre-request naman talaga ang mga lokal na opisyal. Opo. Then, bakit all this time pinag-uusapan yung paano ni Leandro nakuha yung files, totoo ba yung files na ito? Sabihin na lang ng DPWH, magkano yung allocable ng bawat congressman, senator at opisyal ng gobyerno. Katulad po ng sinabi po ni Senator Ping, hindi lang po congressman at senator ang may allocable, pati ang mga cabinet secretaries, pati undersecretaries. Bakit ito itinatago? Yun po sa akin yung irregular. Tsaka sir, di ba, maigi nga may lumalabas na listahan kasi madodouble check ng mga constituents ninyo kung nakarating nga ba sa kanila yung mga project. Kung ibabangga ho doon sa request nila, ito'y nakalista ninyo, tapos kung na-release nga yung pondo o hindi, o halimbawa na-release nga ho yung pondo, kung nasaan yung proyekto, doon natin malalaman kung naging ghost yung pinondohan nitong request nila. Kaya ma'am, napaka-direkta ako sumagot sa inyo, kasi ang masasabi ko, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because everything that I'm saying can be verified even by publicly available data. Kaya ang sinasabi niyo po ay tama. Ang dapat mangyari dito ay hindi natin pagtakpan ang mga proyekto na pinapropose ng mga mababatas. Dapat ilabas ang mga proyekto na pinapropose ng bawat isa para ma-check ng mga kababayan natin sa bawat distrito sa buong bansa ang kalidad ng mga proyekto na pinapose ng bawat mambabatas. Congressman Leviste, meron ho ba kayong gustong ipanawagan kay Presidente? Kasi ang sumasagot ho sa inyo si Undersecretary Claire Castro. Siyempre, speaking for Malacanang, pero siya po yung sumasagot. And then si Secretary Dizon, dinidispute din po. Sinasabi niya na hindi niya authenticated yung mga dokumento, pero nagpapakita ho kayo ng pruweba. Kung i-address ho yung itong issue kay Presidente na mismo, after all, siya naman po ang nag-reveal nito. Ano yung inyong panawagan siguro sa kanya, sir? Unang-una po, ma'am, nais kong linawin na never ni Sec Vince sinabi na hindi tunay ang aking mga dokumento. In fact, sabi nga niya, nakuha ko to sa DPWH. Ang sinabi lang niya, hindi pa niya
Hindi po napatunayan. na-authenticate. Opo, Kasi, okay. kasi baka nasa abroad siya. Pero ito po ang katotohanan. Sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na isa sa publiko niya ito. Naniniwala po ako na gusto ni Sec Vince i-reforma ang DPWH. Kaya ang panawagan ko na lang po sana ay wag natin i-pressure si Sec Vince na itago ang katotohanan. Kalimutan niyo na po ako. May datos naman ng DPWH. Sana hayaan natin si Sec Vince na isa publiko lahat ng datos, magkano ang allocable ng bawat politiko, sino ang nag-propose ng lahat ng mga proyekto, bahala na po sino ang matamaan. Yan po ang aking panawagan. At nais ko pong i-credit si Senate President Pro Tempore Ping Lacson dahil siya nga talaga po ang aking inspirasyon sa lahat ng aking ginagawa ngayon. At ang kanyang slogan nga po ay ang tama ipaglaban, ang mali labanan. At mahirap po talaga na ilabas ang mga listahan na nandoon ang mga pangalan ng halos buong gobyerno. Pero kung ito po ang tama at may magaling tayong DPWH Secretary, sana wag natin siyang pigilan na ilabas ang katotohanan. At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.